Magandang hapon mga kapatid, ako po si Maricel Halili at ito ang espesyal na serye ng Sagot Kita, Aplikante Serye. Araw na ulit para kumilatis ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Ano nga ba ang kanilang mga plataporma, ang kanilang mga advokasya? Paano nila bibigyang solusyon ang mga mabibigat na problema ng bayan? Live na live po tayo ngayong araw sa True FM 105.9 at True TV Channel 19 sa Signal. Ang ating mga aplikante ngayong araw, dalawang senatorial aspirants. Ang isa, mula sa pagiging negosyante, naging serbisyo publiko sa party list at ngayon susubok sa Senado, si Congressman Wilbert Lee. At ang isa pa, matagal nang ipinaglalaban ang karapatan ng mga manggagawa, labor rights leader Calyodi De Guzman. Makisali sa isang oras sa job interview dito lang sa Sagot Kita, Aplikante Serye. Siyempre mga kapatid, welcome na welcome po ang inyong mga opinion at katanungan ngayong hapon na ito. Pwede po kayong mag-comment at makilahok sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pagsagot sa ating question of the day. Ang ating pong question of the day, ano ang iyong mga pamantayan sa pagpili ng isang senador? So mga kapatid, mag-comment lamang po kayo at i-share ang ating Facebook at YouTube live stream. Kung meron po kayong mga katanungan para sa ating aplikante, tawag lamang po kayo sa ating tanungan hotlines 8689-3289 o di po kaya ay sa 8689-3290. Okay, so mga kapatid, unahin na po natin ngayong hapon ang senatorial aspirant na si Calyodi De Guzman. Sino nga ba si Calyodi? Ang buo po niyang pangalan ay Leodegario Kitain De Guzman. Ipinanganak po siya noong July 25, 1959 at tubong Nauhan Oriental, Mindoro. Isa po siyang labor rights activist at labor leader. Doon po natin siya nakilala pero hindi nyo na itatanong ha. Siya ay graduate ng Bachelor of Science in Customs Administration sa Philippine Maritime Institute. At ngayon mga kapatid, makakasama po natin live na live dito po sa studio si Calyodi De Guzman. Magandang hapon po sa inyo, Calyodi. Ay, magandang hapon, Maricel. Opo. And thank you for joining us this afternoon, Calyodi. Sana hindi ka naipit sa traffic. Hindi naman. Maaga ko umalis sa bahay. Maaga kang umalis. Pero Calyodi, ito syempre, hindi po ito yung unang beses na kayo ay tumakbo sa isang national position because I understand 2019 kayo po ay sumubok na rin na makasungkit ng upuan sa Senado and then 2022 kayo po ay lumaban, naging isa po kayo sa mga presidential aspirants and ito po yung inyong pangatlong pagsubok para po makasungkit ng national position. Ano po yung dahilan? Bakit po sinusubukan nyo uli na kumandidato, na tumakbo? Maricel, ang hindi ko matanggap na yung mga magbabalikan at tatakbo sa Senado ay mga luma, mga dati ng mga senador ng kung ilang beses na wala namang nagawa sa problema ng mga manggagawa at ng ating mga kababayan. Yung problema ng mga manggagawa at mamamayan natin noon, mataas na presyo, hanggang ngayon ay problema pa rin. Mababang sahod, hanggang ngayon problema pa rin. Kontraktualisasyon, hanggang ngayon ay problema pa rin. Ang problema ng matataas na bayarin ay hanggang ngayon mataas pa rin. Yung kawalan ng lupa ng ating mga magsasaka ay kawalan pa rin ng lupa. Yung land grabbing, tuloy-tuloy ang land grabbing. Yung corruption sa loob ng gobyerno, tuloy-tuloy pa rin. Walang na-resolve ang mga nagpapalit-palit na senador na ngayon babalik sa problema ng ating mga kababayan. Ngayon, lakas ng loob, babalik na naman sila. Yun ang dahilan kung bakit ako nagpasya na tumakbo muli para kontrahin, labanan yung mga ganyang klase ng mga politiko na naghahangad lang ng pwesto para sa siguro sa masaganang buhay nila at kapangyarihan. Isa-isahin po natin yung ipinunto nyo, Calyodi. Sisimulan ko dun sa dagdag sahod. Kasi recently napag-usapan yung wage hike, di ba? 200 pesos additional wage hike para dun sa mga manggagawa. Sasapat ba ito? Ano ba yung tingin ninyo na laki dapat ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa? Dapat yan 750 kung pagbabatayan natin ay ang klase ng presyo ng bilihin ngayon. At si NEDA Secretary nga, per niya noong 2018 pa, sinabi na dapat 1,600 ang sweldo ng mga manggagawa dahil sa taas ng presyo. Pero ang living wage ngayon ay sinasabi na 1,207. Kaya malayo pa.
yung 200 na ibibigay, parang 900, magiging 845 lang. Malayo pa dun sa poverty threshold ng mga manggagawa. Pero anyway, Maricel, magandang development na yon na magbibigay ang Kongreso ng 200. Na ang ibig sabihin yan, dahil Kongreso, magiging nationwide yan. Ang magiging dagdag na sahod. Hindi lang taga Metro Manila, kundi ang lahat ng mga manggagawa sa buong Pilipinas ay tatanggap ng 200 pesos. At yan ang matagal na namin inilalaban na dapat sana national wage ang ibigay ng gobyerno at hindi yung regional wage, yung provincial rate ba? Dahil pareho lang naman ang presyo ng bilihin sa probinsya at dito sa Metro Manila. Kaya talon-talo yung mga manggagawa sa provincial rate at pumapalakpak yung mga malaking negosyante dahil nakakaligtas sila sa eksaktong bayarin nila sa kanilang mga manggagawa. Pero paano po natin sasagutin yung mga concerns ng mga kumpanya na yun kasing mga malalaking negosyante, nasa 1% lang yan eh. Maliit na porsyento lang. Karamihan daw ng mga negosyante dito mga micro, small and medium enterprise na hindi naman kaya na sagutin yung gano'n agad kalaki na sweldo ng mga manggagawa. Paano po natin babalansihin Una, yun? Maricel, ang nagpapaliwanag niyan yung mga big business hindi yung mga maliliit. Pero dapat nating alalahanin na bago ang Herrera Law, bago ang provincial rate, ang sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas ay isang bagsakan. Isang bagsakan. Kung ano sa Metro Manila, ganun din sa probinsya. At ilang beses tumaas ang sahod noon. Pero hindi naman nagkasara ang maraming pabrika. Hindi naman nagsara Dahil malayo yung kailangan sahod ng mga manggagawa sa presyo ng bilihin. At yung sahod ng mga manggagawa, every time natataas, lagi ko nga sinasabi, hindi naman namin itinatago yan sa bulsa o kaya ibabaon sa lupa. Yan naman ay kagyat din namin ibibili ng mga bagay na hindi namin nabili nung mababa pa ang aming sahod. Kaya kung yan ay ibibili namin, magkakaroon ng masayang merkado. Para bang Pasko, di ba? Para sa simple lang paliwanag na lang. Dahil maraming natatanggap ang mga manggagawa ng bonus at saka benepisyo tuwing Pasko, nasigla ang merkado. At kapag masigla ang merkado, sisigla yung ating ekonomiya. Yan ang hindi ko maintindihan bakit yung mga naghihin ng mga tao. Mantika, asukal, yung mga bagay na importante, kuryente, dapat magkaroon ng price cap, protektahan ng ating gobyerno yung ating mga mamayan. Hindi pwedeng suggested retail price kasi suggestion lang Kailangan batas na mag-uubliga sa mga negosyante na yung mga basic needs ng ating mga mamayan, produkto at serbisyo, ay magkaroon ng price control. Nang sa ganon ay mabili ng mga ating mamayan, lalo na ng mga mahirap, yung sapat na pagkain kailangan nila sa araw-araw. Kahit na walang state of emergency. Kasi ngayon, di ba nagkakaroon lang tayo ng price cap, price ceiling kapag nasa state of emergency yung lugar? Nasa state of emergency buong taon ang mga manggagawa at ang ating mga kababayang mahihirap. Dahil ang laki ng bilang ng walang trabaho. Nasa halos 12 million ang ating mga manggagawang walang trabaho o kulang sa trabaho. Kung yun nga mga manggagawang may trabaho, dahil sa baba ng sweldo, hindi magkasya sa pangangailangan nila. Ay paano pa kaya yung mga manggagawang kulang ang trabaho o wala talagang trabaho? Kawawa sila. Kaya kinakailangan mag-intervene ang gobyerno at gumawa ng batas na magbabawal sa mataas na presyo ng bilihin ng mga produktong kailangan, basic sa ating mga mamayan para sila ay mabuhay. And speaking po of mga walang trabaho, ano po yung nakikita ninyong problema? Kayo po boses ng mga manggagawa. Ano po yung nakikita ninyong problema? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nawawala yan sa mga issue ng Pilipinas, yung unemployment and underemployment? Bakit laging nandyan? Malalim yung problema, Maricel. Ito yung problema na yung development ng science and technology ay paunlad ng paunlad. Paunlad siya ng paunlad. At yung dating kinakailangan nilang manggagawa na halimbawa 10, hindi na nila kailangan ngayon. Lalo na robotic, lalo na kapag may AI na, pag nag-full swing ang AI, talaga magbabawas ng mga manggagawa. Ang kailangan dyan para ma-resolve ay babaan ang oras ng pagkatrabaho ng ating mga manggagawa. Yung 8 hours ngayon ay gawin na nating 6 hours. Shorten na natin. Kasi yung 8 hours, 100 years na yan. Yung 8 hours. Mula yan sa 10 hours, 12 hours, 16 hours. Ngayon,
masyado nang napakatagal at sa loob ng nakalipas na 100 taon, grabe na ang unlad ng ating science, technology, yung development natin sa production ay grabe nang iniunlad. At mind you, Maricel, part ang mga manggagawa sa pagtuklas ng mga bagong teknolohiyang yan. Kaya dapat bilang ganti, mag-share yan, maging makinabang ang mga manggagawa sa bawat pag-unlad ng technology. Huwag suluhin ng mga kapitalista yung pakinabang na resulta ng pag-unlad ng teknolohiya. Kaya kinakailangan nating bawasan at ang share o ang benefit na makukuha ng mga manggagawa, bawasan na natin yung oras ng pagtatrabaho ng mga manggagawa. At pag nabawasan natin ng 2 hours, halimbawa, yung 8 hours, which is 25% yun, 25%. Makapag-create tayo ng 10 million agad na trabaho. 10 million na 25% yan ng 40 million na mahigit na labor force natin. Naku, hindi ba aangal dyan yung mga companies? Kasi ang mangyayari dyan, ibig sabihin, mas marami yung kailangan nilang i-hire. Correct. Hindi po ba? Correct. Mas malaki yung bibigyan nila ng sweldo. Correct. Pero Maricel, dapat nilang katakutan din. Kapag ka nagutom itong ating mga manggagawa at walang mapuntahan, chaos yan. Baka magkaroon ng malaking problema rin ang ating ekonomiya, ang ating bansa. Dahil magkakaroon ng unrest yung ating mga mamayan. Huwag na natin paabutin doon na magganap yung kampanya ng 99% against 1%. Kasi nilamon na ng 1% ng populasyon yung buong yaman at yung 99% nag-aagawan sa kaunti. Huwag na nating paabutin doon. Kaya para mangyari yan, ngayon pa lang, i-resolve na natin ang malaking agwat sa pagitan ng mahirap at ng mayaman. Yung inequality. And at the same time, partner naman ng mga kapitalista ang mga manggagawa, di ba? Kaya dapat, sabay na pag-unlad ng mga kapitalista, ipaunlarin din ang buhay ng mga manggagawa. Dahil in the first place, kung wala yung mga manggagawa, walang produktibidad, walang yamang malilikha sa mundong ito. Ito pong 1% na to, ito yung iilan-ilan na mga bilyonaryo dito sa Pilipinas. At kayo po merong proposal na dagdagan yung tax o yung buwis na binabayaran nitong mga bilyonaryo sa bansa. Paano po ito, how will it work? Ano po yung gusto ninyong mangyari? Yan naman ay doon sa issue ng tax na palaging ang mga manggagawa pa rin ang pinapatawa ng tax. Doble-doble, triple ang aming pinapataw na tax sa amin. May withholding tax kami. Pag may natira pa, may VAT kami. Pag may kailangan kaming dokumento sa gobyerno, meron kaming babayaran pa rin. Meron kaming payroll tax na binabayaran. Nasa halip na itong mga mahihirap nating kababayan, ang papatawan ng tax sa inyo ng mga VAT, ay bakit hindi naman yung mga mayayaman? Ibalik natin yung dating tax system. Kasi sinasabi naman ng ating konstitusyon na dapat ay progressive ang ating taxation. Itong taxation natin, regressive, lalo na yung VAT. Kaya dapat, ang proposal namin ay yung yaman ng mga bilyonaryo ay i-tax. Tawag namin wealth tax. At yan ay nangyayari sa maraming bansa. Wealth tax. At yung 1% na ipapataw sa 1 bilyon, sa bawat 1 bilyon na yaman ng mga bilyonaryo, makapag-create ng halos 500 billion na pera na makukolekta ng gobyerno para gamitin sa edukasyon at sa health. Para na yung ating health ay magkaroon na ng budget at huwag ninanakaw ng gobyerno. Yung ayuda? Okay naman yung ayuda. Huwag lang laging ayuda. Huwag lang maging sistema. Kung may bagyo, may lindol, may catastrophe, dapat talaga tayong mag-ayuda. Pero dapat, sabayan natin ng pag-create ng trabaho para sa ating mga manggagawa. Nang sa ganon, ay hindi na umasa yung ating mga manggagawa sa ayuda. Pangalawa, dapat huwag idaan sa mga politiko tulad ng ginagawa nila sa AKAP na kinakailangan pa ng certification ng mga congressman para matanggap nila, para magkaroon ng loyalty yung mga mamayan doon sa mga congressman para sa 25 election. Huwag sanang ganon. Sa DSWD na daan, na siya naman ay mayroon ng maayos na sistema ng pagmimigay, ay doon na lang idaan. Huwag gamitin sa politika yung ayuda. At huwag din natin, ulitin ko lang, huwag natin paasahin sa ayuda yung ating mga mamayan. Huwag nating bigyan ng isda. Turuan nating mangisda yung ating mga mamayan. At ang pagtulong dyan, paunlarin natin ang ating sariling agrikultura para sa food security at trabaho at ang ating sariling industriya. Nang sa ganon, hindi lahat ng produkto, yaring produktong ating kailangan, i-import natin.
lugi talaga tayo dyan. Magkakaroon talaga tayo ng malaking deficit sa budget niyan, pagka ganun, o sa trade. Calyodi, pupunta ako dun sa fresh pa lang na issue na nangyari bago tayo umere ngayon sa programa natin. Hinahanap ko kasi yung concrete data. Ito pala yung numbers. 215 out of 306 congressmen, miyembro ng Kongreso, yung bumoto pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ang mangyayari ngayon, iaakyat na nila sa Senado itong impeachment complaint. Parang hindi na hinintay yung ika-apat na impeachment complaint laban kay VP Sara. So mukhang gumulong bago pa nag-break yung sesyon. Anong masasabi po ninyo dito? Lalabas yan. Tumataas na yung level ng away ng dalawang dynasty sa ating bansa. Dynasty ng Norte at dynasty ng South ni Duterte at saka ni Marcos. Tumitindi na. Hindi totoo yung pambobola ni Marcos na hindi siya pabor sa impeachment na nag-link sa text. Lalabas ngayon, yan ay nangyari dahil tiyak ako na may go signal si Marcos sa pagpapa-impeach. Bakit po ninyo nasabi? Anak niya yung nanguna pumirma eh. Anak niya eh. Kaya nagpalusot ang lahat. Lalo pat control ng BBM ang Kongreso. Kung totoo yung sinabi niya nung una na hindi siya pabor sa impeachment, hindi pipirma yung anak niya at hindi magpapalusot ang marami niyang kaalyado doon sa Kongreso. Ngayon, lalabas yan. Nasa hype ko na, level na, yung bangayan ng dalawang dynastiya na gustong kontrolin ang 2025 election at ang 2028 presidential election. Hindi po payag ang mga Marcos na si Duterte ang manalo sa 2028. Kaya tinitiyak niya na ngayon pa lang ay durugin na ang mga Duterte. Ito yung away ng dalawang dynastiya na naghahangad ng kapangyarihan at masarap na buhay ng kailang partido at pamilya habang nakapwesto sa gobyerno. Pero paano po ba kakaapekto itong nangyayaring drama sa Kongreso sa ating mga ordinaryong mamamayan? And yung timing nung nangyari sa Kongreso? Lilibangin ng mga away na yan ang mamamayan. Parang sarsuela. Pero ang problema dyan, dahil dyan matutuon ang atensyon ng buong bayan at ng mga mambabatas ng ating opisyal ng pamahalaan, makakalimutan na yung problema ng ating mga mamayan sa problema sa kuryente na mataas, problema sa pamasahe, problema sa trabaho, kawalan ng trabaho, mababang sahod, mataas na presyo ng bilihin, yung land grabbing, makakalimutan nila. Yan yung mga problema ng ating mga mamayan na hindi na ma-address dahil mula ngayon hanggang 2025, May 2025, itong May, at hanggang 2028, yun na, puro politika na ang mga tao ay pamimiliin na lamang sino ang mas maikli ang pangil sa dalawang kampo ng naglalaban. Yung kampo ng kasamaan at kampo ng kadiliman, pamimiliin na lang tayo. Sino ba ang mas maikli ang pangil sa dalawa? Yun na lang ang lesser evil. Doon lang tayo pamimiliin. Lilibangin tayo ng kailang mga away. Pero sabi nga po ninyo, lilibangin tayo ng mga away nila. So, madadivert yung ating attention from the real issue. Does it mean that this is not the right time na i-push through yung impeachment considering na, naliligaw tayo? No. Ako tingin ko, dapat nang impeach talaga yan. Dapat nang impeach. Pero yung mamayan, sinasabihan ko yung mga mamayan na dapat huwag tayong ma-impress doon sa kampo ni Marcos na siyang nag-impeach. Huwag tayong pa-impress. Yan ay labanan nila at para sa kailang interest, hindi sa interest ng mamayan. Hindi kasali sa labanan yan yung interest ng mamayan. Yan ay labanan ng dalawang dynastiya. Pero tama namang i-impeach si Sara dahil ibang klase yun eh, yung ginawa niya. Na pagwaldas ng pera ng bayan, yung kanyang pinakitang attitude, dapat gawin talaga yun para hindi na pamarisan pa ng iba pang mga dynastiya na parang may pakiramdam sila na parang may impunity. Impunity na lahat ay pwede nilang gawin dahil sila ay mataas na opisyal ng pamahalaan. Sige po. Calyodi, bago po namin kayo tuluyang bitawan, ano po ba yung mga bagay na palagay ninyo makakakumbinse doon sa ating mga taong bayan para this time,
for the third time po na inyong pagsubok na makakuha ng posisyon, yung chance po ba ninyo? Ano po yung inyong edge among other candidates? Ako ay manggagawa, ano? At ang botohan ay paramihan ng boto at paramihan ng makukuhang suporta. Pero ang kalaban po ninyo, mapupondo, ha? Malalaki yung kanilang funding for campaigns. At yun ang aming tinatrabaho ngayon ni Atty. Luke, na dapat ay maintindihan ng mamayan na dapat sa pagpili ng kandidato ay tingnan ang track record at plataforma ng kandidato. Iwasan na yung mga sikat, yung mga bilyonaryo, dahil matagal na natin silang pinagbigyan. Dekada-dekada na silang naipwesto sa gobyerno, pero walang ginawa ang mga bilyonaryo, mayayaman, at mga lalo na kung dynastiyang politiko. Ang pinaglingkuran nila ay ang kanilang pamilya, ang kanilang sarili, at ang kanilang partido, at yung mga mayayaman din. Never na pinaglingkuran yung ating mga mamayan, kaya kung ano yung problema noon, hanggang ngayon problema pa rin ng mga mahirap. Dahil hindi problema ng mga mayayaman ang problema ng mga mahirap. Iba ang problema nila. Kaya hindi nila pinoproblema ang problema natin, kaya hindi nare-resolve. Kaya ang kailangan ng mamayan ay magkaroon ng bagong framework sa paghahalal ng kandidato. Kung ang ihalal ay yung mga bagong leader, at dapat sana leader mula sa sektor at hindi galing sa tuktok ng ating lipunan. Sige po, final question, Kalyodi, ibibigay ko po yung pagkakataon na ito sa inyo para po ipaliwanag sa ating mga kababayan, sa mga nanonood at nakikinig sa atin, bakit dapat kang iboto sa Senado? Dapat ako at ang mga katulad ko na galing sa sektor ng ating lipunan, mga sektor, dahil kami ay tuloy-tuloy nakikipaglaban para sa interes ng mga manggagawa at ng mamayan, may eleksyon o wala. Pangalawa, ang bitbit namin ay hindi pangako, kundi ang bitbit namin ay laban namin. Hindi kami nangangako. Kami ay, yung aming sinasabi ay matagal na namin ipinaglalaban. Matagal na namin ipinaglalaban na dapat ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya ay kapantay ng sa Metro Manila. Matagal na namin ipinaglalaban na dapat magkaroon ng sapat na trabaho sa ating bansa. Matagal na namin inilalaban na dapat ay taas ang sahod ng mga manggagawa. Matagal na namin inilalaban na dapat magkaroon ng price cap sa presyo ng mga produktong essential sa mga manggagawa. Matagal na namin inilalaban na dapat mabuwag ang political dynasty. Matagal na namin inilalaban na dapat matigil ang korupsyon sa ating bansa. Matagal na namin inilalaban na dapat proteksyonan ang mga kababaihan, proteksyonan ang ating kalikasan dahil nanganganib na yung ating environment dahil sa pagwaldas ng mga malaking korporasyon sa pagmimina at pagbubungkal ng lupa, pamumutol ng puno. Kaya yun yung aming sinasabi sa ating mamayan. Hindi pangako ang aming agenda. Ito ay laban namin. Kaya ulitin ko lang, Maricel, panahon na ito, yung election 2025, ay gamitin natin para sa pagbabago. Para sa pagbabago. Minsan lang ito every 3 years. Gamitin natin ito sa pagbabago at hindi sa panandaliang benepisyo. Dahil sa susunod na mga 3 taon o 6 na taon, ang magtatakda niyan ng ating buhay ulit ay kung anong klaseng mga politiko ang ipupwesto natin sa ating gobyerno. At kung yung mga dati pa rin, ano ang aasahang pagbabago ng ating mga mamayan. Kaya ang aming panawagan, mga lider ng sektor, lalo na, dapat ay manggagawa naman. Alright, sige po. Maraming salamat po, Senatorial Aspirant Kalyodi de Guzman, for joining us this afternoon. Thank you po. Thank you. Unang aplikante pa lamang yan, mga kapatid. Mamaya, kikilalanin natin ang ikalawang senatorial aspirant na sasalang sa ating job interview. Ikaw, kapatid, ano ang pamantayan mo sa pagpili ng isang senador? Comment na kayo sa ating live stream at pwede po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 868-93289 o di po kaya ay sa 868-93290. Huwag bibitiw, magbabalik pa ang Sagot Kita, Aplikante Serye.
Mga kapatid, nagbabalik ang Sagot Kita Aplikante Serye. Ako po si Maricel Halili. Kikilalanin na natin ang ikalawa nating senatorial aspirant. Sino nga ba ang senatorial aspirant na si Wilbert Lee? Ang buo po niyang pangalan ay Wilbert T. Lee. Ipinanganak noong October 12, 1970, Tubong, Sorsogon. Isa pong negosyante, mambabatas at public servant. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Commerce major in Business Administration sa University of Santo Tomas. At ngayon po makakasama natin live na live dito sa studio si Congressman Wilbert Lee. Good afternoon po sa inyo, sir. I understand napakalayo pa ng pinanggalingan ninyo, but thank you for joining us this afternoon. Sorry, good afternoon. Magandang hapon po, Maricel, and sa lahat po ng nanonood. Sorry, medyo na-late ako dahil wala pong problema, we Vizcaya. understand. Galing pa ng Nueva Vizcaya pala si sir, so ang layo pa ng pinanggalingan. Pero sir, simulan na po natin kasi nakilala namin kayo bilang representative ng party list group and ngayon pinaplano po ninyong tumawid sa Senado. Bakit po? Well, una sa lahat, Maricel, kasi tingin natin mas marami tayong magagawa doon. Mas marami tayong magagawa, mas mapapakinggan ang boses natin doon sa Senado. No? Napakarami po nating mga panukala na naipasa sa Kongreso, sa bababang kapulungan, nakapending lahat ito sa Senado. No? So gusto nating habulin ito doon. No? So kaya po natin naisip na tayo umakyat sa Senado. Ano po yung sinasabi ninyong panukala na gusto ninyong habulin? Well, marami, no? Marami tayong naipasa doon, katulad ng Rental Subsidy Act para po sa mga mahihirap. Ito po ay nakapasa na sa ating Kongreso. Nandun po ito sa Senado, naka-pending po ito. No? Yung po ating mga Agriculture Entrepreneurship Scholarship Program, nandun din po ito doon sa Senado, no? Mga naka-pending ito. Yung pong mga gusto nating gawin sa, alam nyo naman, ang pinaglalaban ko talaga ngayon dito, yung kalusugan, no? Yung mga amendments sa ating Universal Healthcare Law. So, ito ay gusto nating habulin doon. Ito ay naipasa na natin ngayon sa mababang kapulungan. So, dadalhin ito sa Senado. So, hindi ko alam kung ma-action na naman ito doon. No? Napakahalaga po nitong ipinaglalaban natin sa kalusugan. Alam niyo naman, Maricel, mahigit 1 taon, 2 taon ko na itong ipinaglalaban. No? In fact, tayo po ang unang nag-expose nito. No? Yung napakaraming pera na para sa kalusugan na hindi po nagagamit para sa kalusugan. Tayo yung unang nag-expose nito, yung pera sa PhilHealth na nakadeposito. Mahigit kalahating trilyon. Nakadeposito sa iba't ibang bangko, naka-time deposit. Samantalang habang nag-uusap tayo rito, napakarami nating kababayan ang namamatay dahil ayaw magpadala sa ospital, sa takot na walang pambayad, walang pambili ng gamot, kailangan mangutang, lalong malulugmok sa kahirapan. Yung konting ipon, sa isang iglap, ubos yun. No? Madadamay pa yung pamilya, maisasanla yung ari-arian, maibebenta. So, itong mga ganitong panukala na naitawid na natin, naipasa natin sa Kongreso, gusto nating habulin. Marami po ito. 155 po ito kung hindi ako nagkakamali sa huling bilang ko. Nabanggit po ninyo yung PhilHealth. Kahapon lamang nanumpa na po si Dr. Edwin Mercado bilang bagong presidente and CEO of PhilHealth, kapalit po ni President Ledesma. Ano po yung inyong point of view pagdating dito? Para sa akin, no, sana, no, okay yan, nasa prerogative ng Pangulo yan kung sino po niyang ilagay. No? Pero sana po, kung ito pong si Dr. Mercado na yung nandyan, ay ipagpapatuloy niya. Hindi lang ipagpapatuloy. Kailangan po, ang lagi kong hindi matanggap, ay bakit napakabagal? No? Kailangan bilisan ang pagtaas, ang pagdagdag sa mga benepisyong ibinibigay. No? Para tuluyan na maging libre. Yung pinaglalaban natin dito, libreng gamot at libreng pagpapagamot ng bawat isang Pilipino. Dahil karapatan po ito, malinaw po ito sa ating Universal Healthcare Law. Karapatan ito ng bawat isang Pilipino. No? Kaya nga meron tayong tinatawag na zero billing. No? Bakit po ito napakabagal? No? Kadalasan, ang problema ng isang ahensya ay walang pondo. Dito po sa sitwasyon na to, ang daming pera. Nakadeposito, kumikita ng interest. Bawat interest mo na kitain nito, buhay ng ating kababayan ng isang Pilipino ang naapektuhan. Kasi, bakit ito nakadeposito? Samantalang itong mga perang ito, malinaw para ito sa kalusugan ng taong bayan. Gusto pang ang kunin, di ba? Para gamitin sa ibang proyekto. Hindi naman nakakamatay. Hindi po ito pwede. Pero yung sinasabi po ninyo na mapababa yung presyo ng mga gamot,
Paano po natin gagawin yun? Well, tayo Libreng gamot pa nga. Paano natin gagawin Una yun? sa lahat, yung libreng gamot, dapat kasama to sa PhilHealth. No? Okay. Kasi karapatan nito. No? Kaya zero billing. Pero meron tayong mga panukalang inihain, yung pong VAT exemption sa mga maintenance medicine. No? Kailangan mawala na yung VAT nito, lalo na dito sa mga maintenance medicine ng ating mga kababayan. No? Kasi napakalaki, 44% ng ginagastos ng isang Pilipino ay napupunta lang dito sa mga gamot at pagpapagamot. No? Yan ay isang datos na nakuha natin, no? Na 44% yun ang ginagastos ng bawat isang Pilipino. Napakataas nito. No? Sa ibang bansa, ang ginagastos lang ng bawat isa ay nasa 10% lang. Dahil karamihan, sagot na ng gobyerno. No? Hindi ito para sa mahirap lang, para sa lahat ito. Lagi ko sinasabi, Maricel, kung mayaman nga, nababangkra pag nagkakasakit. Paano yung hindi? Paano yung hindi? Kaya, sa pag-iikot ko sa buong bansa, yan ang pangunahing takot at pangamba ng bawat isa. Ang dami kong nakikita, nakaratay na lang sa bahay. Ayaw na magpadala sa ospital. Nakakalungkot. Ang masaklap na realidad, nag-aantay na lang ng oras. No? Ayaw na magpagamot. Dahil ang sabi, pag nagpagamot ako, itong konting naipundar ko, ang dami kong personal experiences na ganyan. Yung huli lang dito sa Bagong Silang, sa Caloocan, may isa tayong nabutan na ganon. Nag-aantay na lang. Pinadala natin sa ospital, pero sa kasamang palad, after 3 weeks, namatay na agad. Kasi bakit? Malala na nung nalaman natin. Ayaw na magpadala sa ospital. Napakarami nating kababayan. Kailangan magpa-dialysis. Hindi nila alam, kailangan nila magpa-dialysis, namamatay na lang. Pero dahil sa pakikipaglaban natin, naging libre na totally ang dialysis. No? Wala nang kailangan. Sa PhilHealth. Wala nang kailangan bayaran. Pero yung sinasabi po ninyo na libreng gamot na dapat sagutin ng PhilHealth, kaya po ba yan ng, excess funds ngayon ng paggaganahin nila, di ba? Because of the zero subsidy. So, kakayanin ba siya ng budget? Actually, Maricel, ayokong tawagin na excess fund. Ano po ba ang dapat? Ang tawag dyan, unused fund. Unused funds. Kasi pag sinabi mong excess, ibig sabihin, nabigay mo na lahat ng serbisyo. May sobra ka. Napababa mo na yung contribution. May sobra ka. Hindi eh. Sa atin, kulang na kulang yung serbisyo, mataas ang contribution ng premium, and yet yung perang ito nandyan, hindi nagagamit. Actually, sinolusyon na natin ito. Nalaman ko, kaya ito isiningit natin dito sa amendment ng Universal Healthcare Law. Isang dahilan kung bakit hindi tumataas yung pagbayad sa mga benefits, kasi yung administrative cost, yung bang perang nakukuha ng PhilHealth, pang gastos nila, pang sweldo sa kanila, pagtaas ng sweldo nila, lahat, nakabase under the Republic Act ngayon, noong 11.2203 or 223, yung Universal Healthcare Law, ay nakabase sa total direct and indirect contribution ng tao. Members. So, ang nangyari, ang PhilHealth, nakatutok ngayon lahat sa pagkolekta ng premium. So, 7.5% of the total direct and indirect contribution, doon mo makukuha ang pansweldo. So, nung nakita natin ito, at tayo lang ang nag-file nito, at tayo ang nagpilit nito, ipinapalit ko from 7.5 na ang basihan ay contribution, pinalagay natin 7.5 of total benefit payments. Okay. Parang ngayon, mapilitan ngayon ng PhilHealth na magbayad ng contribution. Otherwise, wala silang pasweldo. Wala silang mga bonus. Wala silang makukuha pang gastos. Opo. At dahil dito, maluluwagan din yung mga accreditation ng mga health center, mga hospital, dahil gusto nila mapataas yung bayad sa benefits. Pero yung sinasabi po ninyo, sir, na pagpapababa ng presyo ng gamot o baka pwedeng libre, how about po yung pay naman for the medical and healthcare workers? Ano yung plano ninyo for them? Well, una sa lahat, no, dapat natin ito talaga tingnan din. No? Kasi napakaraming nating mga galing na mga healthcare workers pumupunta sa ibang bansa. No? Pero in relation to this, hindi rin kasi pwedeng tingin lang natin ito.
taas ng sweldo. Pabor tayo dyan, itaas ang sahod, bayad sa kanila. Pero at the same time, kailangan natin tingnan, paano natin ibaba yung cost of living? Okay? Kasi taas ka ng taas dito, kung hindi mo titingnan paano ibaba yung cost of living, nagiging walang kwenta yung pagtaas mo. Kasi tumataas din lalo yung mga bilihin. So, ang role ng gobyerno, enabler, hindi dapat pabigat sa taong bayan. Paano gagawin? Yung mga kayang sagutin ng gobyerno, katulad nitong gastusin sa pagpapagamot, gastusin sa gamot, na nakasaad na malinaw sa ating Universal Healthcare Law na sagot dapat ng gobyerno kapag wala kang pera, nagkasakit ka, pumunta ka sa ospital, sagot ka dapat ng gobyerno. Dapat ito talagang ma-implement natin ng maayos, makita natin ng maayos. Kasi itong mga nabawas na bayarin sa gastusin ng bawat isang Pilipino, dagdag na ito na pambayad, panggastos nila sa ibang bagay. Kuryente, paano natin ito matitingnan para bumaba? So, nung nakaraang hearing, nautusan na yung ERC na tingnan ngayon itong rate uli. No? Reviewin, rekisahin kung tama ba itong mga rates na to. No? Dahil pag binaba mo yung kuryente, automatic, bababa yung gastusin ng bawat isa, bababa yung presyo ng mga bilihin. Dahil yung paggawa ng mga bilihin na to, kuryente yung ginagamit. Yeah. Okay? Fuel. Yung mga kayang kontrolin ng gobyerno, kayang gawa ng paraan ng gobyerno, dapat gobyerno ang gumagawa niyan. Pero, syempre, ang pangunahing concern natin pagdating talaga sa presyo, yung pagkain eh. Kasi yan talaga yung, well, of course, usapang sikmura, hindi po ba? So, punta po tayo dun sa issue ng agriculture. So, recently, nag-declare ang Department of Agriculture ng food security emergency for rice. Paano to makaka-apekto? Tingin po ninyo, kailangan ba talaga natin to para makontrol yung presyo ng bigas? Well, para sa akin, right direction ito, pero temporary. Ang kailangan natin, short term ito ang kailangan natin tingnan, ano yung long term? Ano yung long term solution? Gusto nating lahat magmura yung pagkain. Magmura yung bilihin. Ang nangyayari, nagmumura yung ating mga kababayan sa taas ng bilihin. Okay? So, kailangan natin tingnan, ano ba yung short term? Lagi ko sinasabi, para sa akin kasi, Ms. Maricel, food security is a national security issue. Kapag sinabi mong national security issue yan, automatically, expense item yan. Dapat paglaanan ng pondo, gastusan ng gobyerno. Pero ano nangyayari? Nung nakaraang budget hearing, kinol natin ng attention, tinuligsan natin ng Department of Agriculture. Bakit, kung prioridad ang agrikultura, bakit ganito lang? Bakit hindi dinagdagan? Bakit ang daming binabaan? Isang example ko na lang, yung rice program or rice production budget. Imbis na tinaas, dati 32 billion. Ngayon, naging 21 billion. Kaya ang tanong ko doon, ano ba ang plano ninyo? Alam naman natin na taon-taon, ang konsumo natin, 20 million metric tons. Ang production natin, 14 to 16 million metric tons. So, nagkukulang tayo lagi ng 4 million metric tons. Bakit hindi dinagdagan yung rice production budget, yung rice program? Imbis na yan, binawasan. So, ano ba? Nakadesign na ba yung budget natin para mag-import uli? Kaya sabi ko dun, kung ganyan po ang plano nyo, sana Department of Importation na lang po ang tawag sa inyo, hindi na DA. Puro import kasi. Puro import na lang. No? So, ang dapat tingnan, ang long-term solution really is, suportahan yung mga tinatawag kong food security soldiers, yung ating mga lokal na magsasaka. Sa paanong paraan? Taasan ang binibigay na farm inputs. Meron nga tayong farm inputs ngayon, bukod sa napakakonti, dumarating kung kailan mag-aanihan na. Wala nang kwenta. No? Meron tayong binibigay na mga fertilizer, abono. Pero hindi naman angkop doon sa lupang sinasaka. Kasi kung ano yung gustong bilhin ng DA, yun ang binibili, hindi tinitingnan kung ano yung bagay doon sa lupang sinasaka ng bawat isa. So, napakarami pong komplikadong usapin eh. Pero yan po, post-harvest facilities. Alam natin, ito yung talagang problema, hinaing. Okay? Lagi ko sinasabi, ang ating pre-harvest budget,
kung hindi man natin kayang ipantay ang post-harvest sa pre-harvest budget, sana ka maski kalahati. Last year, 2023, kung hindi ako nagkakamali, 53 billion or 56 billion. Ang post-harvest, 16 billion. Last year, 58 billion. Ang post-harvest, ang post-harvest, 13 billion. This year, 58 billion na lang ang pre-harvest, 11 billion na lang napunta sa post-harvest. Bakit gano'n na nangyayari? Kaya nalulugi ang ating mga magsasaka. Pag may dumarating na kalamidad, kailangan naming anihin. Pagkaani, wala kaming lalagyan. Kailangan ibenta kasi wala kaming dryer. Okay. Bakit tumataas ang presyo? Ang isang kamatis natin ngayon, magkano na? Bakit kailangan ganun kataas? Kasi walang mapagtaguan. Walang storage. Walang cold storage. Sir, kakambyo na ako dun sa mainit-init pang usapan na nangyari lang yung development bago tayo dumating dito at bago magsimula yung programa natin. Ano po? Kanina lamang sa Kongreso, 215 congressmen yung bumoto in favor of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Natunugan niyo po ba to na meron palang ganitong mangyayari today? Actually, sa totoo lang, Maricel, galing ako Nueva Vizcaya, no? Kanina umaga meron ako dapat yung hearing sa ethics complaint sa akin. So sumulat nga ako kay Chairman Filemon Espares na hindi ako makakarating dahil meron akong prior commitment sa probinsya. No? Alam mo naman, pag nag-organize dyan, pumunta yung mga tao, gumastos, hindi ka dumating, parang hindi naman tama. No? So, nandun ako. No? So, hindi ako nakarating sa Kongreso. Ngayon, hindi ko rin alam actually na hindi ko na, sa totoo lang, walang nakipag-usap sa inyo about sa impeachment? Sa totoo lang, hindi ko na monitor na to dahil na-busy ako. Hindi ko na subaybayan talaga kung ano yung nangyayari sa political na nangyayari dyan. Kasi na-busy tayo. Ito ang pinaglalaban natin at umiikot talaga tayo sa mga iba-ibang lugar. No? So, hindi ko na subaybayan kung ano ang nangyari. No? Kaya, nung pabalik ako rito, nalaman ko na dahil nakita ko may breaking news. Doon ko lang actually nalaman na nagbotohan na pala. No? Nagkaroon pala ng botohan. Pero, since nagkabotohan na to, sana ibalik na yung panahon, yung oras. No? Doon sa mas mahalagang mga issue natin ngayon. Ito na nga ang sinasabi natin kanina, yung pagkain saka yung kalusugan. Pero sir, if you were there, ano po yung magiging posisyon ninyo? Well, sa totoo lang, actually, hindi ko kasi alam, no, na, hindi ko nabasa kung ano talaga yung charges. No? Kasi siyempre, kailangan natin basahin kung ano ba talaga yung charges. Para sa akin kasi, lagi ko kasi tinitingnan sa issue eh. Ano ba yung issue? No? Hindi sa personality, hindi sa politika eh. So, lagi ko tinitingnan at iniintindi kung ano yung issue. No? Hindi kasi naibaba, no? Hindi kasi naibigay sa amin kung ano ba yung, wala kaming kopya. No? Kanina lang siguro or kahapon, wala naman tayo sa Kongreso na ibinaba yung charges or whatever. Puro lang po naririnig lang natin sa media kung ano yung sabi. Even yung mga sinasabi sa media, walang malinaw kung ano ba talaga yung charges doon. No? So, yun, kailangan kong tingnan kung ano ba talaga yung issue na yun. But how will this affect, sir? Tayo, kami, mga ordinary citizens na nanonood sa Kongreso na nangyayari ngayon, how will it affect yung mga ordinary people considering na eto nga, biglang pumutok tong issue na to na akala natin hindi na uusad dahil magbe-break na yung Kongreso. But still, nangyari siya. Well, siguro, hayaan natin yung Senado no, yung susunod no, kung anong mangyayari. Kung tayo naman ay palari na mapunta ron, titingnan natin at titimbangin talaga natin. No? Pero ang akin kasi, mahalaga na tingnan natin ano ba yung talagang issue na kailangan. Ano ba yung issue dyan? Ano ba yung kailangan natin tingnan? No? Kailangan kung merong pagkakamali, kung ano ba talaga? No? Hindi ko kasi talaga siya nabasa kung ano yung ano. Pero akin pa rin, mahalaga, tingnan natin, ibalik natin dito sa mga mas mahalaga. Sabi mo nga kanina, yung sikmura, yung kalusugan.
paano ba natin ito susolusyonan? Dahil ito po talaga yung nagmumura na yung lahat ng kababayan natin dahil sa taas ng bilihin. Sir, ito kailangan kong itanong sa iyo kasi lumabas po ito sa PCIJ report na noon daw pong 2024, kayo raw po ang biggest spender pagdating dun sa mga Facebook na ang period ay from April 20 hanggang July 18. Meron daw po kayong inilabas na higit kumulang 2.5 million pesos para daw po ma-boost ang inyong Facebook posts. Pakipaliwanag nga po Well, ito. una sa lahat, Ma'am Maricel, actually, no, hindi naman kasi ako talaga yung kilala, no. Hindi tayo artista, hindi tayo kilala. So, bago tayo dito. Pangalawa, may pinaglalaban ako bago pa to, no. Kaya kung mapapansin mo, 2 buwan lang yan, or almost 3 months na ginawa natin. Makikita mo ngayon, walang ganon. Bakit ko ginawa to? Kasi, una sa lahat, gusto ko ilapit sa tao yung pinaglalaban natin. Gusto ko malaman nila na meron kayong tatakbuhan. Pagdating sa kalusugan, meron kayong kailangan, meron kayong tatakbuhan. Yung ating pong action center, yung ating messenger, at lagi ko sinasabi sa mga interviews ko, kung may kailangan kayong mga tulong medikal, mag-message lang kayo sa amin. Hindi nyo kailangan pumunta sa amin, padala nyo kung anong hospital, yung billing statement nyo, after namin ma-verify, na totoo yun. Kasi, sad to say, ang dami ring scammer. Oh yeah. Oo. So, pag na-verify namin, papadala namin yung tulong. So, yan ang ginagawa namin. In fact, every day up to now, 5,000 to 7,000 messages every day yung natatanggap namin patungkol sa mga ganitong medical assistance. No, gusto ko ilapit sa kanila. Kaya tayo nag-ads, kaya para malaman nila. Kasi, bago ako nag-ads, less than 100 every day ang nakukuha nating message yan. After natin mag-ads niyan, tumaas. Pati yung sa billboards, actually, isusunod ko na, pati yung mga billboards natin, all of this are our way to bring it closer sa mga tao. Para malaman nila na meron tayong mga ganito. Ngayon, ang akin, Maricel, bakit kailangan ng mga tao, kailangan lumapit, kailangan nagmamakaawa, kailangan pumunta sa kung kani-kaninong politiko para lang matulungan, lalo na sa kalusugan. Kailangan parang namamalimos, halos lumuhod. Hindi dapat, hindi deserve ng kahit sino ito. No? Sabi ko nga, kung ang mayaman, nababangkrap, paano na itong mga ito? Ba't kailangan? Samantalang napakaraming pera. Opo. Sir, pasensya ka na kasi 3 minutes na lang yung natitira sa atin. So, mabilisan lang. Gusto ko lang kasing marinig yung punto ninyo sa comprehensive sexuality education. Mabilisang paliwanag. Well, tayo po ay actually gusto po natin matingnan yan. No? Tama, no? Dapat lang maituro ng tama. No? Kailangan mas may maklaro doon. No? Marami doon kasi nababasa ko pa lang siya at pinag-aaralan ng team ko. Marami doon na kailangan. Well, tama yon na against tayo doon sa teen pregnancy. Pero kailangan maituro ng tama. No? Hindi klarado. No? Kaya nagkakaroon ng issue ngayon dahil marami doon hindi klarado kung paano. No? Parang very vague. So, ang gusto natin, klaruhin, linawin. Ano ba talaga yung dapat ituro, anong purpose, anong dapat nating gawin. Political dynasty. Against po tayo dyan. Bakit po? Well, hindi po dapat nako-concentrate sa iilang pangalan. Dapat mabigyan ng pagkakataon yung mga magagaling. No? Lalo na kanina narinig ko, yung mga galing sa sektor, mga galing talaga sa ibaba. So, marami po tayong kababayan na gustong maglingkod na magagaling, pero hindi kaya. Panghuli, sir, West Philippine Sea. Atin po ito, malinaw. Sa UNCLOS, malinaw naman na i-define doon yung sovereign rights natin, yung 200 nautical mile na exclusive economic zone. Atin po ito, Pahabol malinaw. pala, sir, ha? Death penalty. Well, against po ako dyan, ang akin, palakasin yung reclusion, yung qualified reclusion perpetua, no? Palakasin, ma-enforce yung ating mga batas, hindi through death penalty. Okay, bibigay ko na po yung pagkakataong ito sa inyo, sir, para po sagutin bakit dapat kang iboto ng taong bayan sa pagkasenador. Una sa lahat, maraming salamat sa oras.
malinaw na malinaw ating ipinaglalaban. Karapatan po ng bawat isang Pilipino, pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Libreng gamot, libreng pagpapagamot. Gamot mo, sagot ko. Yan po yung pinaglalaban natin. Wala po dapat ni isa na kailang nagmamakaawa, kailang halos lumuhod, parang namamalimos, umikot kung kani-kanino para lang makakuha ng tulong, para lang matulungan. Ang gusto natin, paglabas ng bahay sa tuwing umaga ng bawat isang Pilipino, walang takot, walang pangamba na kung may mangyari, magkasakit, ay walang pambayad, walang pangbili ng gamot. Dahil sagot na po ito ng gobyerno, libre po ito lahat. Kapag ikaw ay PhilHealth member, pumunta ka lang sa ospital, wala ka dapat babayaran. Karapatan po ito ng bawat isang Pilipino. Nasimulan ko na ito sa Kongreso. Marami na tayong napagtagumpayan. Napataas natin ang mga benepisyong binibigay, yung mga deductions, napataas natin ng 80%. Marami tayong naging libre na, yung mga diagnostic test, MRI, CT scan, sakit sa puso, pagpapapera sa puso, sakit sa cancer, breast cancer, mammogram, lahat na palibre po natin ito. Pero kulang na kulang. Tingi binibigay. Hindi po ito dapat. Kailangan libre itong lahat. Libreng gamot, libreng pagpapagamot, gamot mo, sagot ko. Yan po ang sisiguraduhin natin sa Senado. Subukan po ninyo ako, hindi ko kayo bibiguin. Alright, marami pong salamat sa inyo, Senatorial Aspirant Wilbert Lee. Mga kapatid, dito na po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Maraming salamat sa pagsubaybay dito sa Sagot Kita Aplikante Serye. Mga kapatid, mamaya alas 5:30 ng hapon, sabayan niyo po kami, samahan niyo po kami sa Totoo Lang. Kasama ko po dyan sina Jovi Francisco at Chicky Verhel sa 1PH Signal Channel 1. Of course, mapapakinggan niyo rin po dito sa True FM at sa Channel 19 True TV. Huwag kalimutan mga kapatid, maging bahagi ng eleksyon at bumoto ng tama. Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako po si Maricel Halili. Sagot Kita.